Hello, kumusta po kayong lahat? Magandang gabi po. Yan, kung mapapansin nyo, may nilagay ako dito, sticker. Yan, so chat po yan ng isang customer po sa akin kaninang tanghali. Bali mga hapon na po yan. So, bibigyan ko lang po ito ng lesson or comment and lesson. Di bali, ganito po kasi yan. Pumasok po sa akin yung order at around 12 na ata. Basta mga around 12. So, pansinin niyo na lang yung chat niya. So, pinapa-deliver niya po. And the word urgent kasi is agad-agad. Kaya mabilisan, quickly. Ganyan. So, from the word magmula sa salitang yan. Ngayon, ang tanong dito, pwede ba talaga mag-chat si customer ng ganito? Pwede din naman. Kaso nga lang po, kailangan po kasi mas mahaba po yung certain period of time. Halimbawa po, nag-order si customer ng bandang 11. Tapos yung request niya is madi-deliver yung order niya within siguro dapat mga 30 minutes ahead. Halimbawa 11, sakto 11 siya nag-order. Siguro 11:40, 11:45. Yun, ganun dapat. Kasi depende pa yan magde-depends at magre-rely pa yan sa kung saan siya nag-order or kung dito kung ano ba yung order niya. Yan, so kailangan niya muna mag-rely para alam niya kung ano yung eksaktong sasabihin niya sa rider. Next, pag ganito kasi, kailangan mas mahaba po yung period of time. Kasi kung halimbawa po, nag-order ka, tapos sobrang iksi po ng oras na ilalagak mo. So, sobrang sobrang laking pressure kay rider. Unang-una po, kalaban po kasi namin yan, gitgitan po sa kalsada. Yan po matinding kalaban namin yan. And pangalawa po, it will be cause an accident. Kakamadali po namin yan. And cause of miss out, ang dami pong pwedeng maging cause niyan. So dapat po mas malaki po yung time gap. Magmula sa time na pag-order po ninyo hanggang sa time po na requested time na papadeliver po ninyo. Pero hindi po sa lahat ng ganitong klaseng chat ay mapagbibigyan po. Kasi minsan po hindi rin po in-expect ito ng ibang customer. Minsan po may mga booking na po kami or minsan yung order mo po ay bigla lang pong ipinasok sa amin ni Panda. Ibig sabihin po niyan, maaaring hindi po namin kagad yung maasikaso or hindi po namin kagad makikita yan kasi meron pa po kaming mga ibang deliveries. So, ibig sabihin, hindi lang po ikaw na customer na nag-chat po ng ganyan yung aasikasuhin namin. Marami pa po kayo na aasikasuhin namin. So, depende na lang po talaga yan kung it will be noticed by the rider or swerte mo na lang po talaga na customer na nag-chat ka ng ganyan kay rider na ikaw lang po yung customer niya or tama, ikaw lang talaga yung customer niya. Well, talagang priority ka sa kanya. Pero pag halimbawa, timing na yung rider ang nakahawak sa meron siyang booking, tapos biglang pinasok, meron pa siyang dalawang i-deliver, ganyan, or marami pa yung i-deliver niya, tapos bigla ka lang pumasok sa niya, sa transactions niya, abay, hindi ko na lang alam kung maasikaso or manonotice niya kagad yung messages mo. So, payo ko lang, hindi naman po masama ang mag-chat ng ganito. Ang kuwan ko lang po sa inyo at ang advice ko lang po, hindi po sa lahat ng pagkakataon, it is not, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay napapansin po namin kaagad yan. And, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ma-actionan po namin kaagad yung ganyang klaseng request. So, depende na lang po talaga. So,
bago po ko sana kayo mag-chat ng ganito, ng ganitong klaseng chat, or ng ganitong request, tignan niyo po muna maiging sitwasyon kung naaayon po ba or hindi. So, yun na lang po yung pinaka magandang bagay na dapat po nating gawin. Nang sa ganun, safe po si rider at safe din po kayo, customer, at higit po sa lahat, safe din po yung pagkain. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.